Ayun po mga kapatid, part 3 po tayo ng ating sa ating pagtatawas sa ating pasyente. Yan. Ipian natin si Sir Fernando. Yan. Isang bago kong pasyente ngayon, si Sir Fernando from Abra. Yan. Ang kanyang dinadaing ni Sir Fernando sa akin, bago po siya magpakonsulta sa doktor ay kailangan niya nag first opinion siya na kailangan mo niya magsadya sa isang manggagamot o albularyo. Kung sakaling clear po ang kanyang karamdaman o pag nalaman o na-diagnose sa pamamagitan ng pagtatawas na physical po ang kanyang sakit, maaari po siyang magsadya sa isang doktor, mga kapatid. Kanya pong inano sa akin, kailangan niya muna mag-albularyo. Pagkatapos ay pupunta po siya sa isang doktor pagkatapos nito. Kung mayroong mang masasabi ko lang, kung mayroong mang sakit si Sir Fernando na spiritual, ito ang gagawin ko. Babaklasin ko, tatanggalin ko, kakalasin ko ang anumang sakit ng aking mga pasyente na ito sa pamamagitan ng aking pamamaraan upang matanggal at kalasin, lunasan ang mga pasyente ko na ito sa pamamagitan ng spiritual na aking pamamaraan sa paggamit kung paano gamutin ang tao may sakit na spiritual. Ayan. Pag natapos kong baklasin ito, pumunta po sila sa doktor din. Yan. Para maagaran po, mabigyan din sila ng karampatang lunas para magamot din ang kanilang physical na kanilang karamdaman. Ganun ako mga kapatid. Kasi minsan mga kapatid, hindi gumagaling ang kanilang karamdaman sa kanilang sakit na spiritual, ay sa kanilang sakit na kanilang iniinda dahil po mayroon pong spiritual. Pabalik-balik sila sa doktor, hindi gumagaling kasi po hindi po nababaklas ang spiritual kung meron man. Yan, kasi po kung kayo po ay pabalik-balik sa doktor na wala kayong sakit spiritual, madali lang pong gumaling yan, mga kapatid. Madali lang pong gumaling ang isang sakit ng tao pag wala pong gumagambala sa kanila, wala pong sakit spiritual, at saka yung mga payo ng doktor sa kanila ay sinusunod nila. Madali po silang gumaling, mga kapatid, pag ayun. At saka kung may spiritual man, kakalasin natin, gagamutin natin. Kasi obligasyon kong gamutin ang mga tao na iyan kung sila ay may iniinda na sakit na karamdaman. Ayan. Kalasin natin. Kahit naman sa pangalan at birthday, pwede naman gamutin ng isang tao. Yan. Pwede naman gamutin, pwede naman kalasin yan. Yan. At natin mga kapatid, simulan natin ang pagtatawas itong part 3 na ito. Yan. Per benditionem in nomine Patri et Filii et Spiritus, sa kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos na maipakita mo sa akin kung sino man ang gumagambala kay Sir Fernando na sa kanyang kasalukuyan na sumasakit ang kanyang tagiliran na parang tinutusok. Ipakita mo sa akin kung sino man ang gumagambala sa kanya, anumang uri ng masamang elemento o kung anumang uri ng mga nilalang na gumagawa ng kasamaan, ipapakita sa pamamagitan ng pinagtawasan, sa pamamagitan ng paper na ito. Ipakita ang imahe na kung sino man ang gumagambala sa kanya ay makikita ko, masisipat ko ang kanyang isang katawan ko. Ayan, tignan natin mga kapatid. Part 3 sa pinagtawasan. Na kasi si Sir Fernando na parang tinutusok-tusok daw yung kanyang balikat. Tignan natin mga kapatid. Kung nandito kayo, magsadya kayo at alam ko may spiritual yan, ay kakalasin na pinapasampa ko yan mga kapatid, yung mga gumagambala, at makakausap natin yan. Galit ito. Galit na galit, gustong manakit ang gumagambala kay Sir Fernando. Elemento itong kay Sir Fernando. Maaring kapre ito, malaking tao. Yan, natin, i-demo natin. Yan.
Ito mga kapatid, yung buhok na makapal. Ayan. Ito yung katawan niya. Ayan. Ito yung katawan. Ayan. Ito yung buhok. Ayan. Tapos ito yung mukha. Ito yung ilong, malaking ilong niyan. Tapos ito yung bunganga. Yan po mga kapatid ay kapre po ito ha. Yan, kitang-kita po yung ilong yan, burgo. Malaki ang ilong. Yan, tsaka yung mata. Yan po ay isa po sa pumipinsala kay Sir Fernando nito. Maaari siguro na may puno siguro na maaring naapakan niya o kung anong ginawa niya diyan, o maaring nadaanan niya lang tapos nagambala itong kapre na to, kaya ano siya, ginambala din siya ng kapre, parang pinarusahan niya. Kasi po mga kapatid, ang mga elemento po kasi mga ganito, ang mga elemento po ay may iba't ibang ugali tulad ng mga tao. Yan po, sila po ay isang immortal. Mga immortal yan sila. Yung mga immortal mga kapatid ay hindi po yan nakikita ng mga ordinaryong tao. Ang nakakakita lang po niyan ang taong may third eye, o di kaya malakas ang kanilang malakas ang kanilang ikatlong mata o chakra. Yan yung makakakita niyan. Ang mga elemento mga kapatid, dalawa din ang uri ng elemento. May elemento mabait, may elementong masama. Ang mga engkanto kasi mga kapatid, base sa aking mga pasyente o mga ginagamot, kalimitan sa mga engkanto ay pinaparusahan ang aking mga pasyente, gawa nga ng nakakaano sila, parang tinatawag ng mga kapatid na pag pinarusahan kasi ng mga elemento yan, ibig sabihin may mga ginawa yan na hindi maganda. Maaring nasagi sila, nasaktan, o may mga pinutol yung mga tirahan niya na hindi man lang kayo humingi ng permiso, o di kaya may mga alay na paalisin niya mga yan, diyan sila gumaganti mga kapatid. Maaring nasaktan, o di kaya natapunan mo yan ng tubig o kung ano man, nasasaktan yan sila mga kapatid. Pag ang elemento kasi nasasaktan, gumaganti yan. Parang tao, tignan mo yung tao na nanahimik, kutusan mo yan na nanahimik yan, gaganti yan. Ganon din yung mga elemento mga kapatid, ganun din yung mga ugali ng mga elemento, gagantian kayo, bibigyan kayo ng sakit. So ang gagawa diyan ng paraan para matanggal ito, kumbaga sa barangay natin, yung isang manggagamot ay yung parang kapitan. Yung manggagamot na yan, yung manggagamot na parang pag-aayusin kayo niyan mga kapatid, pag-aayusin kayo. Kakausapin nyo ng manggagamot sa pamamagitan ng kaniyang kakayahan, yung mga elementong gumagambala sa inyo. Kung makikipagkasundo yan sa isang manggagamot, titigilan ka niyan mga kapatid. Titigilan ka. Parang ano din yan, parang nagkabaranggayan kayo pero sa ibang pamamaraan, sa pamamagitan ng espiritual. Kumbaga may ginamit din ang mga albularyo, manggagamot upang mapagaling sa pamamagitan ng pakikipagkomunikasyon sa mga elemento na yan. Yan. Isa itong kapre mga kapatid, kitang-kita ninyo. Yan, mahaba yung buhok, yung mata, yung ilong niya, tsaka yung bunganga. Yan. Kapre ito, na malaking tao ito na gumagambala. Yan. Ang ano lang naman yan mga kapatid, hindi naman yan sila nananakit kung hindi sila nasasaktan. Yan. Parehas din dito sa atin. Kaya mayroong mga manggagamot, mga albularyo na kinakausap at binibigyan ng mga ano yan. May mga kasunduan yan na pag ginambala kayo, ay mayroong kaparusahan din sila. Kakastiguhin din sila pag yung mga manggagamot. Yan. Yan. Ay may mga mababait din. Ang mga elemento kasi mga kapatid, napapakiusapan yan. Ang mga elemento, napapakiusapan yan na tanggalin, kalasin, lunasan, baklasin ang anumang uri ng ginawa ng tao na ito. Kung ano man ang kanyang kanyang ginawa ay patawarin na. May mga elemento mga kapatid na napapag-usapan. Hindi yan tulad ng ibang tao na mangkukulam, mambabarang, kung ano mang uri ng mga mangkukulam, mababarang, mamamaktol, naggumagawa ng masama. Kasi mga kapatid, yung i-interpret ko sa inyo mga kapatid, ipapaliwanag ko. Ang mga elemento, madali yan silang pakiusapan. Madaling kalasin ng mga elemento yung mga ginagawa sa mga pasyente namin. Pero pag mga mangkukulam kasi mga kapatid, parang bihira. Labanan yun sa mundo ng espiritual. Kasi mga kapatid, bukod sa pinakakailaman ng mga manggagamot,
yung taong nakulam na barang, nagagalit yung mga yan kasi ayaw nilang pinapakialaman ng mga manggagamot, yung mga taong binibiktima nila ng itim na mahika. Yan, nagagalit yan sila. Kaya ang mga manggagamot at mga mangkukulam na yan, naglalaban-laban. Naglabanan yan sa mundo ng espiritual. Yan, ganun ang dyan. Ako mga kapatid, pinapaliwanag ko sa mga viewers ko, sa mga followers ko, ganyan ako mga pinapaliwanag ko para magkaroon ng mga idea yung mga taong hindi naniniwala sa mga ganito, hindi naniniwala sa mga espiritual, na totoo yung mga elemento na ito, totoo yung mga mangkukulam, totoo yung mga demonyo. Kahit nga sa Biblia nakalagay yan mga kapatid. Ang Biblia kasi mga kapatid ay hayag. Yung mga lihim mga kapatid, yan yung mga orasyon, yan yung mga orasyon na nakipagdigma, yung mga yan yung mga lihim na ang lihim na karunungan at hayag na karunungan. Ang lihim na karunungan mga kapatid ay hindi po yan nilagay sa Biblia, na itinago po yung kasaysayan na iyan. Yan po ang lihim. Ang hayag naman po mga kapatid, yan po nakalagay sa Biblia na isinulat ng mga propeta dati. Mga propeta. Kaya diyan po yan yung mga hayag na mga bersikulo na yan, yung mga diyan po yan. Dalawa ang uri ng kaaralan mga kapatid, ang lihim at hayag. Yan, hindi ako kasi mga kapatid, pinapaliwanag ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea na totoo ang mundo ng espiritual. Hindi po talaga mga kapatid, yung iba hindi naniniwala. Wala po naman sa pilitan mga kapatid kung maniniwala kayo sa isang manggagamot o hindi. Ang importante mga kapatid, ipinahayag, isiniwalat ng isang manggagamot sa inyo na totoo ang mundo ng espiritual. Totoo ang mangkukulam, totoo ang mambabarang, totoo lahat yan, nakalagay yan sa Exodus 22:18. Basahin ninyo yan, ang ni Moises. Yan yung utos ng Panginoon sa kanya. Yan. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Na kapre ito. Yan. Kapre. Ayun yung mga kapatid. Yan, hindi po dapat tayo galit itong kapre na ito. Ayan Kasi pag ganito mga kapatid, pag ganyan, kapre, yan. Yan makikita mo. Ayan ha. Makikita mo talaga yung mukha ng kapre. Tapos kung gaganyanin mo naman, galit na siya. Galit na. Ganyan ako magtawas mga kapatid. Ayan ayan. Mabait siya pag ginanito. Yan ha. Pag ginanyan siya, mabait. Pero pag tinagilid mo, pag tinagilid mo na ganito, galit na. Ayan na yung mata, nakasimangot na. Nakasimangot na. Ganyan ako magtawas mga kapatid. Talagang makikita, makukulumbra. Hindi yan sila makakapagtago sa akin pag ako ay nagtawas. Ito ay babaklasin lang natin, kakalasin, lunasan. Wag na nating saktan ito mga ito, napapakiusapan naman. Pero pag mangkukulam o ay yan ang talagang labanan yan. Kukumbatihin yan pag Ayan mga kapatid, ang ang vlog ko ngayon. Kung nagustuhan po ninyo ay paki-like, share at subscribe po. Sa mga nagko-comment po diyan mga kapatid, pagpasensyahan na ninyo mga kapatid na minsan ay hindi po ako nakakapag-reply sa inyo, gawa nga nung busy din ako. Mamaya gagawa ako ng pangontra. Yan, iba-vlog ko rin ito. Yung mga pangontra na ito, yung may-ari nito, isang pamilya mga kapatid, na isang seaman, tsaka yung isang asawa niya, tsaka dalawang anak niya. Yan, ipapakita ko rin mamaya kung paano ako mag-vlog at kung paano ako gumawa ng aking mga sekretong pangontra. Pero yung mga orasyon na ito ay sa akin ito, pero yung mga sangkap ko lang, pwede ko ring ibahagi yung mga sangkap. Pero yung mga mga orasyon dito ay hindi ko pwedeng ibahagi yan kasi sariling aral ko yan. Ayun lang mga kapatid, at God bless us all. Abang-abang din tayo maya-maya at gagawin natin ito, yung pinagawa sa atin ng ating naniniwala sa atin. Yan, yung mga pangontra ko ay nakaabot na ito kahit saang lugar, itong mga pangontra ko. Yan. Kahit medyo may kamahalan din, importante solid at talagang tested talaga ang aking mga pangontra na nag-aabil sa akin yung mga taong naniniwala. Yan. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.